back to my YouTube channel. So, ngayon nga, ito yung first ever vlog ko. So, ano ba kwento? Ang kwento ko na lang ay yung mga pinagdaanan ko dito sa New Zealand. Yun lang. So, bago ako magsalita, tayin ko muna yung coffee ko, yung kape ko kasi malamig dito ngayon. So, just mabilin mo kayo. So, hi guys, yun nga. So, bago ko, wala po nakakalam. Nag-depress po ako ng depression at anxiety po. So, pangalawa na po to. Hanggang po, na-depress pa rin po ako. So, na-depress ako, pangalawa na to. So, nangyari sa akin, kwento ko sa inyo. Siguro nag-start siya 2020 kasi namatay yung mama ko. Yung mami namin namatay. Cardiac arrest yung pinamatay niya. So, di ko na kukwento kung ano yung nangyari. Basta traumatized kasi, natutulog lang siya yun. Tapos natutulog lang siya yun. Tapos, kala ng papa ko binabangungon siya. Basta yun lang yung nangyari. Di yun yung full story, pero kukwento ko pa sa inyo. Adi lalong hahaba yung video. Pero nagstay siya sa hospital kasi critical yung condition niya. Nagstay siya sa hospital eh. Mag-stay siya siguro mga 4 days. Matagal din yun. Tapos, kami naman, nagpa-pray kami sana gumaling pa siya. Kasi, yun nga. Diba? Nakala naman ako umiyak dito. So, yun nga. Nagpa-pray kami palagi. Sana gumaling na siya. Yun. Nag-hope kami na sana maging okay siya. Yun. Na sana may iba pang paraan. Putang ina. So, I guess na natapon yung kape. Pero hindi lang naman. So, nagpa-pray kami na sana yun. Gumaling siya. Yun. Tapos, wala na. Tapos, mga kinabukasan yun. Tinawag kami ng doktor. Pati kami. Tapos, meron din isang nurse na nag-translate din sa papa ko. Kasi, yung papa ko kasi, papa ko kasi marunong naman siya mag-English. Pero hindi yung parang fluent na English dito sa New Zealand. Ganun siya. So, siya yung nag-translate para maintindihan niya yung mga sasabihin ng doktor sa kanya. Ganun. Tapos kami nakikinig lang ng kapatid ko tsaka ako kasi nandun kami ng bunso kong kapatid. Ako magaling naman ako mag-English. Di naman sa mamayabang, pero marunong naman kami ng dalawang ng kapatid ko. Pero yung kapatid ko, Englishero na talaga yon. Ang kapatid ko, Englishero na talaga yon. So, marunong yun, nakakaintindi yun. Tapos yun, sabi ng doktor, ito lang based sa nalaman ko lang merong option si daddy, yung papa ko na, yung first option niya, operahan siya pero gagaling siya, oo. Pero ang mangyayari, bed rest lang siya. So, ang mangyayari, nakahiga lang siya, ganun, lagi lang siya nakahiga, tapos palagi, parang di niya daw kami makikilala. Yun. Mahirap yun kung yun yung pipiliin namin kasi syempre mami pa din namin yun, di ba? Mama pa din namin yun. Kailangan makilala niya pa din kami. So, mahirap yun sa amin. So, ang second option naman, tatanggalin yung itatry daw nila i-revive yung mama namin. Parang tatry nila i-revive kung gagaling pa siya or hindi. So, wala silang gagawin. Tatry lang nila i-revive, ganun. Tapos yun, sabi namin, yun. Sabi ng papa ko, wag yung second option kasi nga, ayaw namin nakikita yung mama namin na nahihirapan, nakabedes palagi, ganun. Tapos, kailangan paalagaan araw-araw eh. Papa ko naman lagi na sa work. So, di naman siya maaalagaan. So, ako, nagsuschool pa that time nun. Eh, buti na lang, luckily, yung that time nun na hospital mami ko, holiday. So, holiday yun. Tapos, yun, kinabukasan, yung tinatay nila i-revive yung mami ko yun. Unfortunately, yun. Hindi, walang pag-asa. Pero nung nakita ko talaga na parang siya parang humihinga siya. Parang tinatanggal yung oxygen, tapos parang sinisipar nila. Ganun ginagawa nila eh. Tapos yung pinapakinggan ko yun, parang gusto ko umiyak. Naiiyak talaga ako yun kasi parang alam niyo yung
Umihinga siya tapos gumagan. Yung sobrang hirap pakinggan ng ganun. Tapos mama mo pa, di ba? Parang ang hirap yung pakinggan. Kasi di ba mama mo yun? Tapos ano, tapos napapakinggan mo na hindi siya nakakahinga. Parang naaawa ka, ganun. Parang naaawa, ganun. Tapos, mahirap yun, pakinggan. Siyempre, nasa labas kami yun habang nire-revive siya. First, ano nila yun? Parang first revive nila sa kanya yun. Tapos, meron din isang nurse dun na nag-aalaga sa kanya. Pag mapunta kami dun, ganun. Tapos, yun, kinabukasan. Tapos yung sinubukan, wala pa din daw, di pa daw siya gumigising, ganun. I mean, nakakahinga. Yung nakakapag ano lang daw sa kanya, yung oxygen. Akala namin, yung gumagalaw-galaw ng kamay niya, ay normal daw. Pero hindi naman pala normal yun. Sabi ng doktor, hindi daw normal yun. Kasi pumunta yung pastor namin doon. Ganun, parang pag may question na nag-aano sa kanya, gagaling kami. Hindi daw normal yun. Sabi daw, basta parang, sabi lang ng doktor, hindi daw normal. Ganun. Tapos, yun, kinabukasan, madaling araw, yun, yung umuwi kami, yun, narinig ko. Hindi pa ako gising kasi hindi ako makatulog yun, parang di pa nag-sneak in sa akin yung nangyari. Tapos yun, kinabukasan, madaling araw, mga 2 o'clock at tumawa, narinig ko, may kinakausap yung papa ko, sabi ni papa ko, who's this, ganun. Yung pala yung nurse ng hospital, parang, yun nga. Tapos yun, doon na sinabi na, wala na yung mama namin, yun. Narinig ko yun, syempre, sobrang shock ko kasi akala ko pa gagaling pa yung mami ko yun, di ba? Alam ko pa gagaling pa siya eh. Syempre, kami naman nag-hope, di gagaling pa siya. Iyon. Wala na kami magagawa kasi kaya namin gagaling siya eh. Yun, akala ko gagaling talaga siya. Kasi lagi talaga ako nagpe-pray tuwing na gumigising, gano'n. So, narinig ko yun. Parang lumambot yung buong katawan ko nun. Narinig ko na wala na yung mami ko, gano'n. Tapos sabi ng mama ko, tapos nung nagising ako, ano yun dati, ano yun? Sabi, wala naman. Tapos yun, nang lambot ako. Tapos yun, parang gusto ko umiyak. Parang nagtitigil. Parang gustong gusto ko umiyak, pero yung iyak ko kasi di kasi ako madali umiyak eh. So yung parang gusto ko labas lahat yung nararamdam ko. Sobrang sakit eh. 'Di ba? Mahirap mawala ng ina. Tapos ina mo pa yung nawala, 'di ba? So gusto ko umiyak, parang mahirap yung luha ko, parang nahihirapan lumabas, ganun. Tapos yun nga. Tapos yung yun, pumunta kami sa yung papa ko muna pumunta sa ayaw pa namin tingnan. Tapos yun, ginising ko yung plot niya, sabi namin wala na yung yun. So, imiyak yung plot niya, syempre naging close. Sila yung nagsundo sa kanya, yun din sa airport, yung mag-asawa niya. Tapos yun. Tapos, pagbalik namin yung balikan na namin ng school, yun, di pa sneak in sa akin nangyari lahat. Tapos yun, tuwing natutulog ako, parang natatakot akong matulog kasi baka yun yung mangyari sa akin. Katulad lang ng nangyari sa mama ko. Kasi natutulog lang siya yun eh. Tapos akala ng papa ko, binabaw mo. Kasi yung mama ko kasi, mahilig magpahilit yun. Tapos, first time niya sumama sa amin, nag-fishing kami. Dun yung basta mahaba yung kwento eh. Tapos yun, nag-smile pa nga siya nung sabi namin sasama ka wag gano'n, nag-smile siya ng gano'n. Parang yung nag-smile siya, parang meron akong nararamdaman nun na nakakaiba sa kanya. Kahit yung papa ko, sabi niya meron doon siya na naramdaman nakakaiba. Tapos ito kwento ko yung nasa fishing kami, habang nag-fishing kami, naghihintay kami ng mga mahuhuli. Nagpahilit siya, masakit daw ulo niya, then hinilit ko siya. Tapos mga bandang 6, yun, doon na siya nagyaya umuwi kasi sobrang sakit doon ng ulo niya. Tapos pag uwi niya ng bahay, kumain pa siya ng prutas, tapos busog siya na humiga agad. Siguro yun din yung cause, bakit di ba cardiac arrest kasi
Diba? Di ko alam kung ano yung cause ng cardiac arrest, kung yun ba laging busog ka tapos higa ka agad. Ang alam ko ano iba eh. Basta yun yung nangyari sa kanya eh. Kasi yun kasi pagkakain yun, hihiga agad, pagod. Eh di niya alam meron na siya nararamdaman yun. Tapos yun, sobrang lungkot. Tapos tuwing yun, doon ako nagsimula ma-depress, nag-anxiety na ako yun. Hindi ko sinasabi sa papa ko kasi ayaw kong mag-alala sila sa akin, ganun. Kaya parang kinikip ko na lang sarili ko yung problema, ganun. Mas problema pa sa papa ko, ganun. Yun nga, family problem pa dun sa papa ko, ganun. Parang hindi kami magkasundo palagi, ganun. Tapos, mahirap kasi yung buhay pa yung kami yung close talaga eh. Kami talaga yung close. Lagi pupunta sa mall, ganun. Parang din kami mag best friend, ganun. So, depressed ako, tapos mga 2023 ata, yun, nag-stop ako ng year 13 kasi ano na yun eh, parang lumala kasi yung depression ko eh, walang nakakaalam. Na-hospital na nga ako yun, wala pa din nakakaalam. Na-hospital na ako yun. Hindi pa yun, pumapasok pa ako yun. Tapos sobrang stress, ang dami pang assessment sa school. Yung di ko na alam gagawin, ganun. Hindi mo na alam gagawin kung asan mo unahin. Kasi di pa nasi-sneak in sa akin yung nangyari lahat eh. Alam mo yun, hindi pa naano sa akin lahat. Parang nasi-sneak in sa akin lahat yung nangyari, namatay siya. Yun, parang nalambot yung katawan ko, tapos ako nakakatulog, iniisip ko yung nangyari lahat, ganun. Tinatry ko naman maging strong after nangyari. Tinatry ko naman makipag-usap sa kaibigan ko, ganun. Tapos tinatry ko mag-open up sa kanila. Ganun nga. Ano nangyari sa mama ko, ganun. Bakit biglaan kasi nangyari talaga eh. Tapos 2023, yun, luckily, yun, 2023, nag-stop ako kasi ang dami kong absent ako papasok. Pero ang totoo talaga, kaya di talaga ako papasok kasi parang nawawalan ako ng gana pumasok dun sa Edgewater College na yun. Kasi ang daming bully, tapos ang dami pang, parang wala akong natututunan. Meron naman, pero parang walang silbi yung mga teacher doon. Ganun, hindi sila yung yung gusto nila, parang ayaw nila matuto. Parang hindi talaga sila nagtuturo ng maayos. Parang hinahayaan nila, ganun talaga pag public. Kasi nawalan ako ng depressed na ako yun. Parang basta lagi akong malungkot, lonely, parang walang kaibigan. Meron naman ako mga kaibigan, pero parang nasa utak ko parang depressed nga ako, parang umatake na sa akin bigla yung depressed, ganun, traumatized lahat, ganun. Tapos di alam ng papa ko na meron akong nararamdaman na di niya kasi alam yung depression, hindi niya kasi nararanasan niya, kaya di niya alam, kaya yun. Siguro kung gusto niya malaman, magpalit kami magpalit kami. Ako yung niya, tapos ako yung para maranasan niya kung ano talaga yung depression. Para maintindihan niya, di ba? Ganun lang yun. Tapos, yun. 2023 yun. Tapos meron ako nakilala, dalawang tanda sila. Basta di ko na papangalan, basta mabait sila. Yun. Kinausap nila ako. Nag-usap kami na, yun nga, sinabi ko yung sobrang pahit ko pa yun. Parang kung galing yung mukha ko yun. Yung ganun. Ngayon parang tumaba na ako ngayon. Tapos kinausap ako, yung mga nangyayari sa akin, ganun, bakit nade-depress ko yun. Sinabi ko lahat. Yun nga, tapos lagi tuwing gabi nagpapalpitate yung dibdib ko, ganun. Tapos ako nakakatulog. Parang natatakot nga ako. Feeling ko merong mangyayari sa akin. Parang ganun nga yung nararamdaman ko eh. Yun nga. Tapos, basta marami nangyari. Tapos, ngayon bumalik na naman. Kasi, hindi naman sa kasi namatay yung kaibigan ko, yung best friend ko, hindi naman yun. Bumalik siya kasi,
parang umatake na naman siya, parang ganun. Kasi yung depression kasi umatake, ano yun eh, anytime umatake yun eh. Walang, ano yan, kailangan walang gaming magpakatatag ka, positive palagi para hindi ka ma-depress. Pero wala eh, kahit anong gawin mo, mag-try mo masumaya, depressed ka pa din, parang malungkot. Kasi yun yung epekto ng depression eh. Hindi ka makakatulog, parang mayroon kayo iisip ganun, maya-maya magiging okay ka, tapos maya-maya masasaya ka. Ganun yung nafe-feel ko eh. Kaya ang hirap i-explain sa papa ko kasi nga, alam ko di niya maiintindihan. Alam ko kahit mapanood niya to, di niya pa din maiintindihan to, alam ko. Paano, puro pang, ayaw na nga magsalita, mahirap na. Tapos yun. Pero, gusto ko lang shoutout yung pinsan ko, si Erica. Laging ko kausap, laging kausap. Para ko ng best friend. Shoutout sa'yo, Erica. Yun. Yan, gusto ko lang yung shoutout. Yan. Siya kasi laging kausap eh, para kami mag-best friend yan. Yan. Tapos ano pa ba kwento ko? Wala na akong kukwento. Tapos yun yan, namatay yung best friend ko, nag-suicide siya. Kasi sobrang, yun nga, depression din. Ganun. Pero buhay kasi yun, lagi ko siya sabihin na, you know, wag mong gagawin. Kasi kasalanan sa Diyos yan. Sabi ko sa kanya, nakikinig naman siya, pero yun, biglaan din nangyari sa kanya. Sobrang lungkot ko, ganun. Parang feel ko wala nang mag-other sa akin ganun. Kasi siya talaga tumutulong sa akin kahit nung na-depress ako. Lagi pumunta yun sa bahay, nag-uusap tawanan, nagla-live. Alam naman ng mga pinsan ko yun, nakikita nila minsan yung mga live ko eh. Pero di nila alam di alam ng mga pinsan ko kung gaano kami ka-close nun. Kaya pero kaya bumalik yung depression ko, di dahil din sa kaibigan ko na namatay. Iba yon. Eto, parang basta bigla na lang siya umatake. Ganun. So, bumalik siya. Natakot ako kasi habang last month. So, natutulog maaga yon. Tapos, habang natutulog ako ng mga 8 ata. Sa gising na ako bigla, ganun. Tapos maya mga 10. Parang merong bumubulong sa akin na hindi ko ma-explain na patay mo na lang sarili mo. Ganyan. Parang hindi tumigil. So, ang ginawa ko naman, sinubukan ko i-distract, ganun. Tapos, parang bumubulong pa din. Natakot ako. Tapos yun, bumalik ako sa doktor. Nung mga ilang 3 days, hindi ko sinabi sa papa ko kasi alam ko magagalit yan, din naman yung may tinda. Sabi yan, kasalanan mo yan, ito, ganyan. Ganyan sasabihin yan. Kaya hindi ko sinasabi. Alam ko. Diba? Wala naman kasi siyang pakailam eh. Kala ko naiintindihan niya na yung mental health ko. Pala, hindi pa pala. Sasabihin niya, stress ko din sa sarili ko. Imbis magdadasyan dapat tulungan niya ako maghanap ng work. Alam niya namang mahirap maghanap ng work dito. Ba't di niya ako tulungan? Yun lang naman yung akin. Kaysa dadasyan wala namang nangyayari. Diba? Wala naman kasi nangyayari kung ganyan siya ng ganyan. Tapos gusto niya papalayas na. Kung yung gusto niya, uwi na lang ako ng Pinas. Doon muna ako sa Pinas. Magbabakasyon muna ako doon. Hindi ako magtatrabaho doon, magbabakasyon muna ako doon. Yan. Doon muna ako sa Pinas. Kasi wala din nangyayari. Ganun din eh. Pag uwi ko sa Pinas, tambay lang din. Diba? Pero sana makahanap din ako ng work doon. Tatry ko maghanap ng work. Pero di ko alam eh. Magulo yung isip ko ngayon eh. Parang mahirap kasi mahirap din tumira dito kasi yung wala kang mapagsabihan. Alam mo yun? Yung lahat ng mga kamag-anak mo nasa Pinas. Yun. Kaya ako bilag to kasi parang gusto ko di ko alam, parang pag meron man nakapanood, parang gusto ko makarelease sila. Ganun. Kasi lahat naman tayo may problema eh. Kaya ako magsabi sa mga pinsan ko kasi alam ko may mga problema din mga yon. Alam ko, di lang naman ako may problema sa mundo. Lahat naman tayo may problema. Alam ko naman normal din. Minsan, iiyak ko na lang. May once nga na nag-breakdown ako eh.
iyak ako ng iyak. Yun, kinausap ko yung ashes ng mama ko. Yun, ako nang iyak. Siguro mga 15 minutes ata ako umiyak nun. Yun lang. Tapos, yun. Totoo lang, miss ko na nga yung best friend ko si Hillary. Kasi siya lang talaga yung kausap ko eh. Hillary, kung nandito ka man, sana lagi mo kukubayan, pati yung family mo. Yun lang. At sana maging peaceful ka na. Sana maging masaya ka man kung saan ka man. Kasi yun yung gusto mo, di ba? I mean, alam ko naman sa ko di mo gusto yan, pero wala eh, di ko alam bakit ko ginawa yun. Pero sana kung nasaan ka man, sana okay ka, sana lagi mo kami gabayan, lalo na yung family mo, lalo na ako. Yun lang. So, ang pa ba ko kwento? Wala na. Ayun nga. Kasi yung boyfriend niya si Hillary, siya lang talaga yung kausap ko to eh. 7 years na kami mag-best friend yan, parang na siyang kapatid. Eh yung ate ko, wala namang kwenta yung hayop na yun. Yan. Kung nakikita mo to, kung mapapanood mo to, ito lang masasabi ko sa'yo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Yan. Dalawa kayo ng diagram of boyfriend. Di ba? Yun lang. Mahirap lang magsalita kasi baka mamaya. Yun lang masasabi ko. Wala eh, sinayang mo yung tiwala ng papa ko sa'yo. Binastos mo pa yung papa ko. Sinira mo. Pinunta mo dito yung lalaki mo, hindi kami. Di ba? Porket may trabaho ka na, hindi ganun dapat. Hindi porket may trabaho ka na, parang wala ka nakakilala. Dapat, iniisip mo yung mga sacrifice ni daddy sa'yo. Ganun dapat. Di yung porket may trabaho ka na, wala ka nakakilala. Magbubukod ka na agad ng bahay. Di dapat ganun. Kahit may boyfriend ka, dapat mag-stay ka pa dito. Kasi, buruin mo, single dad si daddy, alam mo yan. Single dad yan. Kailangan niya na tulong natin dalawa. Lalo na sa iyo, bata pa yan. Diba? Alam mo yan. So, sana kung mapanood mo to, yun lang masasabi ko. Ito lang. Yun lang. Namimiss ko na yung kaibigan ko kasi lagi kaming Pero tinatry ko naman mag-move on. Tinatry ko mag-ipas palagi, ganun. Mahirap kasi, alam mo yung gusto mo magsabi na nararamdaman mo. Pero ito lang yung tanging vlog. Ito na yung ito na yung sasabihin ko lahat, itong pagbablog. Tapos yan, sana makarelate kayo sa sinabi ko lahat yun. I mean, alam ko pag napanood ito, yung iba di makakaintindi kasi bobo din kasi ako mag-explain. So, di ko alam kung yung iba dito maintindihan yung mga sinabi ko. Pero sana maintindihan nyo. Yun. Ayoko kasi magsabi sa mga pinsan ko kasi sabi nyo, mga ate, baka alam nyo yun, baka kasi sabihin hindi nila maintindihan, baka kasi hindi nila maintindihan. Baka sabihin na mga ate lang, dinidepress na. Di nga nila wala kasi sila sa sitwasyon ko ngayon, kaya di nila talaga maintindihan yun. Alam ko nakikita nila yung mga mighty ko, nagmamighty ako. Alam ko yun. Oo, masaya ako sa mighty, tatawa-tawa lang ako dun, pero hindi nila alam deep inside, hindi talaga ako okay. Kasi kung magpapa-effect ako sa depression, walang mangyari, kaya positive na lang kahit meron akong pinagdadaanan yun. Kaya lagi akong positive. Yun, kahit pinapagalitan ng papa ko, di na lang ako nagpapa-epekto kasi ayokong masira yung mental health ko kasi importante yung kalusugan ko ngayon. Ngayon, magulo kami dito, ako na mag-isa. Tinatry ko maging independent, makaipon para makauwi ng Pinas, di ba? Yun lang. So, thank you guys sa panonood ng vlog ko. Sana meron kayo matutunan. Kahit medyo boring vlog. Yun lang. Bye!